So yun po guys, and magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay mula pa din po sa naging vlog po ni Chris na June 19 po. After nga po niyang tumulong doon sa pag-iba ng lumang bahay po nila, ay ano nga po siya, di ba, naggaya o nag-prepare po siya ng mga gulay na lulutuin po niya. And then naikwento po niya doon na edad na 9 years old pa lamang daw po siya is naglalako na daw po siya ng iba't ibang mga gulay na pananim daw po ng kanyang mama. Kasi gusto po niya na kumbaga makatulong din po sa kanyang pamilya at the same time is para may pambaon daw po siya. So, meron akong picture dito galing kay AI. Sabi ko kay AI na gumawa siya ng 9 years old na bata na kamukha ni Chris na naglalako ng gulay. So, yan po yung binigay niya na pictures. Hindi ko alam kung yan po yung mukha ni Chris na nung bata pa po siya. So, sample na picture lamang po iyan para maipakita po natin na naglalako nga po si Krista ng gulay nung 9 years old pa lamang po siya. So ibig sabihin po na simula noon pa mang maliit pa siya hanggang ngayon po is napakasipag na po talaga ni Krista na tumulong sa kanyang pamilya. So nung naglalako daw po siya ng gulay dati na maliit pa siya is yung kinikita daw po niya is pag uwi daw po niya is may dala na daw po siyang mga asukal, kape, then may pambaon na daw po siya. So kumbaga nakakatulong na siya sa kanyang pamilya at sa kanyang mga magulang kasi kumbaga kumikita na po siya para sa kanyang sariling pambaon. And nakaka-relate din po ako kay Chris na kasi nung bata rin po ako is naglalako rin po ako ng iba't ibang klase ng gulay. Usually po yung nilalako po namin dati is yung sari-sari, yung halo-halo na gulay ba, may sayote, yung mga slice na mga slice na gulay, sayote, kalabasa, talong, sitaw, ganoon po yung nilalako po namin dati. Minsan naman po is yung kangkong, yung talbos ng kamote, ganoon po yung nilalako po namin dati kasama ng kaibigan ko kasi yung mama po niya is marami din po mga pananim na mga gulay sa po nila, sa inaalagaan po nila or binabantayan po nila na lupa. Then maliban po sa mga gulay, naglalako rin po kami dati ng ano ba yun, yung puto na balinghoy or ano bang Tagalog ng balanghoy, yung kamuting kahoy, puto na gawa sa kamuting kahoy. Yun po yung nilalako namin dati. So sa bawat paglalako namin dati, I believe binibigyan kami ng 20 pesos yata or 30 kada kapag maubos po namin yung mga paninda po namin. So kahit paano is nakakatulong na rin po ito sa amin dati sa mga pambaon-baon ko. So kahit paano is kahit maliit lang po yung kinikita, so at least may kinikita pa rin po at hindi nasasayang yung paggala-gala namin ba. So at least nakakagala na kami, nakakapunta kami sa iba't ibang mga bahay-bahay kasi bahay-bahay kami dati. Talagang kinakatok namin yung bahay kung bibili ba sila ng gulay o hindi. Yung iba pa nga po is na annoyed na nga po sa amin dahil nga po sa paglalako namin sa kanilang bahay. Pero anyway po yun, nakakatuwa lamang po kasi pareho kami ng pinagdaanan ni Chris na nga po nung bata pa ako sa paglalako nga po ng gulay. And yun, hanggang ngayon is masipag pa rin po si Chris na lagi pa rin po niyang iniisip na makatulong nga po sa kanyang pamilya. So siguro talagang sa pagkamulat pa lamang po ng isipan ni Chris na is talagang nasa isip na po niya o nakita na po niya kung gaano kahirap ang kanilang buhay at nakikita din po niya ang kasipagan ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang. Kaya yun po ang kanya nasunod hanggang sa ngayon po. Talagang sanay na sanay po si Chris sa mga gawain sa bukid, yung pagtulong sa pamilya, yun po talaga yung priority po niya. Kaya nakakatuwa lamang po si Krista. And alam ko, dahil po sa kanyang kasipagan, alam ko na magbubunga din po lahat ng kanyang pagsisikap. At balang araw lahat po ng mga pangarap po niya, especially sa kanyang pamilya, ay matutupad nga po. And isa pa is nakakatuwa rin po si Chris na kahit na alam naman po natin na hindi pa siya tuluyang magaling, yun, tumutulong po siya sa mga gawaing bahay, especially yung pagluluto. Alam po natin na hindi mahilig magluto si Krista talaga dati, di ba? Sabi naman po niya yun. Pero ngayon po is talagang, kumbaga, nagpa-practice po siyang magluto. Hindi nga daw po niya alam kung ano daw ang pangalan ng lulutuin daw po niya. Basta gulay daw po yun, pichay, ano ba yun? Kalabasa, opo, patola. Then, lalagyan daw po niya ng sardinas. Yun po yung sabi po niya. So anyway po, nakakatuwa lang po, sana patuloy po ang pagaling ni Chris na ipag-pray po natin na tuluyan na nga po siyang gumaling. And yun, para manumbalik na po ang kanyang sigla at manumbalik na po yung kanyang pagiging aktibo sa pag-vlog nga po. So sa ngayon po, alam ko na nag-vlog na po siya, may live pa nga po siya, di ba? Pero kung wala man po siyang ma-upload sa mga susunod na araw, so intindihin lang din po natin at ipag-pray po natin yung agarang pagaling para kumbaga tuloy-tuloy na po ang pag-vlog po niya.
So ito, babasahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Rogelita Clark, good morning Inday Chris, nakakatapos ko lang manood sa vlog ni Inday, ugdotas sa mama mo. Nakaka-proud ka talaga Inday, kahit ano ginagawa mo, makatulong lang sa pamilya mo. Ako naman sa bundok namin kalabasa at batong nilalako namin pag walang pasok, mga pananim din yon namin, kaya makarelate talaga ako sa buhay bundok. Kasi ako ay taga Mindanao sa Misamis Occidental, sa Bukirin din, God bless you always. And marami pong nakaka-relate po sa ginagawa po ni Chris na, especially yung paglalako ng mga gulay, yung mga pagtatanim ng mga gulay, like ni Mami Rogelita Clark na ganoon din po ang kanilang buhay dati. E nabanggit din po pala ni Chris na dahil nga po sa dami daw po ng pananim ng kanyang mga magulang, especially ng kanyang mama dati sa kanilang bakuran, so parang na-awardan po sila na parang best in pananim po yata sa kanilang lugar sa May Saloy. So nakakabilib po yung ganoon, di ba? Barangay ba to? Barangay Das Toledo. Hi, good evening Chris, na patuloy mo lang ang ginagawa kasi nandito lang kami palagi nagsuporta sa inyo vlog, kasi tinutulungan mo ang iyong pamilya at saka binahagi mo ang yung konting tulong sa iba. Saludo ako sa iyo, sana dumami pa ang kagaya mo, mabait at matulungin sa kapwa, and sana dumami nga po ang katulad ni Chris na hindi literally na dumami si Chris na ibig sabihin dito is sana dumami po yung katulad po ni Chris na masisipag, na tumutulong sa pamilya. Kumbaga yung mga kabataan ba, sana maging katulad ni Chris na maging role model si Chris na sa kanila, na tulungan din po nila ang kanilang pamilya, gaya nga po ng pagtulong ni Chris na. Arthur Agbayani Sr., ako din mula bata pa ako, gulay lang nakikita sa bakuran namin. Ngayon ako tumanda na din ako, gulay-gulay din tanim namin, bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Kanta yun na. Yan ang buhay ko dito Chris na, manok, itik, kambing, pero ninakaw kaya nabawasan alaga po. Marami talagang maloko-loko sa mundo, no? Yung kumbaga yung mga alaga po ng ibang tao katulad ni Sir Arthur Agbayani Sr., grabe yung pag-aalaga nila sa mga hayop nila, kambing, ganoon. Tapos ninanakaw lang po ng mga taong dawlims lang ba, or dawat limpyo, or sa Tagalog is tanggap lang ng linis, tanggap linis. Basta yung tanggap lamang po ng tanggap ng ganoon, yung hindi pinaghihirapan po nila, tapos ninanakaw lang po nila, di ba? So sana is mawala na po yung mga ganoong mga tao. Jesus Pamindanan, yan ang iyong katangian na wala kahit na pure lalaki na kayang gawin ang mga ginagawa mo. Dito kami nahal ng iyong subscribers, mga followers. Isama na natin ang gustong mag-sponsor sa mga project mo sa pagtulong. Good luck, ingat, and God bless. So naman po si Chris na kasi iba talaga yung katangian po niya. Although may iba pa din naman na katulad ni Chris na, pero mostly po ngayon sa mga kabataan po ngayon ay talagang iba po yung mindset. Kumbaga yung mindset po nila is para sa kanilang sarili, sa mga kaibigan. Pero si Chris na po is talagang para sa kanyang pamilya lagi ang nasa mindset po niya. Maria's vlog and everything. Sobrang sipag mo kaya nagka-ulcer ka, kaya alagaan mo sarili mo kasi ikaw yung warrior ng pamilya mo. God had purpose for you and God give you more blessings. O nga po na dahil sa kanyang kasipagan kaya nagkaka-ulcer po siya. Sabi niya nung bata pa daw po siya dati, nung naglalako po siya ng mga gulay, ay umaalis daw po siya ng umaga or minsan tanghali. Then kapag nauubos ang kanyang paninda, saka pa siya uuwi, minsan tanghali, minsan hapon na. Then saka pa lamang siya kakain kapag kauwi po niya. So siguro isa rin po sa reason po yun kung bakit nga ba nagkaroon siya ng ulcer, dahil nga po nung bata pa lamang po siya is nasanay na po siya na hindi kumakain ba. So medyo kumbaga bawi po yung katawan ngayon sa mga ginagawa po niya nung bata pa po siya, kaya nagkakasakit siya, nagkaka-ulcer. Kasi ganoon din po ako dati, nag-aaral po ako tapos hindi ako masyadong kumakain ng breakfast. Madalas tanghalian na po yung kinakain, tapos mahilig pa ako sa maasim dati kaya nagka-ulcer. Kaya yun, ngayon is talagang iniiwasan ko na po yung mga maaasim na pagkain. Kiza Mimar, hello Inday Chris, na feel ko ang naranasan mo sa buhay. Ganyan din ako noon, maglako ng gulay para may pambaon sa school. So marami pong nakaka-relate po sa ginawa ni Chris na paglalako noon. Katulad ni Ma'am Kiza Mimar, Rosario Regis, nakaka-relate ako sa iyong mga ginagawa kasi anyan din gawa ko noong teenager pa ako. Nangangahoy, nag-uuling, nag-okopra, nagtatanim ng gulay, nagsasalok din ng tubig sa paanan ng bundok. Pag summer, lahat na kaya siguro, di ako lumaki ng husto. Nagsikap ako makatapos ng college and now retired na ako.
Sarap ng bunga ng paghihirap ko, ikaw rin matatamo mo fruit of flavor mo in the future. Keep safe, anak. Totoo po yun, basta patuloy lamang magsikap si Krishna, patuloy lamang siyang lumaban at manalig sa Panginoon. Panigurado akong magkakaroon din po ng bunga lahat po ng pagsisikap po niya. At yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now po.